And this is our daily reading 3800, 3801, and 3802. Kuha tayo dito ng tatlo. Kung ano yung mensahe ulit ni universe sa atin after, no, sa mga kinakatakutan natin. So, una, lumabas ulit yung greatness. Uy, pangalawa, and there is the shaman, hala. And pangatlo, independent. Okay. Malalim. O, di ba? Kasi sinasabi ditong greatness, no? Loving yourself, accepting yourself, no? Kung ano man yung binigay sa yung problema, tanggapin mo. Harapin mo buong puso. Ito naman, yung shaman, kaya nakikita nyo yung common color nila. Diba? Yung common color, kulay nila, halos it's puti at saka light purple. Diba? Alam niyo naman kung saan ginagamit yung kulay na purple. Yung shaman kasi, represents creator and magician. Diba? So, there are gifts between these people and they have their own power with their own words of wisdom and they can connect to elemental spirits and they can glide through the void or sa kawalan. Diba? Then, keeper of mysteries din po sila. So, ibig sabihin nito, i-set aside muna natin yung pangatlo. Diba? Yung sinasabi ditong problema, you have to accept all the problems that you have been going is kagagawan at kagustuhan ng mga elements, kagustuhan ng Diyos, kagustuhan ng mga espiritu, at kagustuhan ng mga magician. So, there might be a chance na kung pagbabasihan ko yung comments kahapon, sinabi ng iba, kung gusto ng Diyos, kung panahon mo na talaga. O yun. Pero hindi naman natin kayang i-identify, maliban sa katulad namin, kung namatay ba siya dahil sa bagyo, or namatay siya dahil sa ritual. Kasi, alam nyo naman yun, di ba? Na posible, may mga taong galit, isinabay ka doon. Forecast kasi yung bagyo ahead of time. So, kung merong mga taong galit sa inyo at hindi nila afford na ipabarang ka dahil mahal, so yung gagawin nila isumpa ka. Diba? So, yung sumpa kasi, sasabihin lang nila doon sa manggagawa o sa taga-sumpa, isumpa mo itong taong ito na pag dumating ang kalamidad, lahat ng meron siya mawawala sa isang iglap. Worse, kung sasabihin pa niya doon na pati yung tao mismo mawala, 'di ba? So ito 'yon. 'Di ba? Hindi mo kasi malalaman, no, halimbawa sa mga taong namamatay, hindi mo alam kung namatay siya dahil sa natural na sakit o namatay siya dahil sa barang. Dito pumapasok yung independent card na ito. There is a natural healer with a strong intuition na hindi mo kailangang sumabay sa karamihan kasi ikaw mismo kaya mong suportahan at panindigan na mailigtas ang kung sino man ang gugustuhin mo. Ito yun. This is being independent. Hindi kasi ako by the book sa Biblia again, no? Pero ang alam ko, binigyan ng mga maliliit na kakayanan ni Jesus yung mga disipulo niya, 'di ba? Even though na makasalanan sila at kung ano-ano pa yung pinanggagalingan nila, no? Binigyan sila ng kakayanan ng Diyos, and especially yung magpagaling. So, if you can still remember, John the Baptist was anointed
and chosen by God Himself na magbinyag siya. So, di ba, ang daming nagpabinyag. And then, at some point, ito yung representation. Lahat naman, hindi ko alam kung ano yung ibang relihiyon, but they use holy water as well. O ano man tawag doon, basta ganun. Ngayon, yung iba naman, doon naman sa nagsasabi na wag sundin yung itinuro ko, okay lang din yun. Pero wag niyong kaliligtaan, kung hindi niyo gusto yung itinuro ko, wag na kayong mag-comment. Kung ayaw niyo din yung video ko, wag na rin kayong manood. 'Di ba? Kung sasabihin niyo na sa Diyos lang kayo naniniwala, bakit kayo naniniwala sa ibang psychic na katulad ko? Bakit kayo naniniwala na may barang kulam sumpa at gayuma kung sasabihin ninyo na yung simpleng pagturo ko para makaligtas ng buhay ay hindi po pwede dahil labag sa utos ng Diyos? Di ba? Napaka imbalance yata nun. Nung patakaran mo sa buhay, na posible kang naniniwala at nanonood ka ng mga ganito na videos sa iba't ibang accounts na nasa TikTok na makikita mo. Pero sasabihin mo or sasabihin ninyo na yung itinuro ko hindi ginamit ng Diyos, hindi galing sa Diyos, which is wrong. Kasi there is always a pre-bargain. Kung naaalala ninyo sa kapanahunan ng Diyos, barter ang meron. Walang pera, barter. So, the ritual that I have taught yesterday is just a sort of bartering from God asking. No, hindi naman sinabi. Hindi ko naman sinabi na pigilan natin yung kagustuhan ng Diyos. Yung turo na yun is para kang humingi ng konting ayuda sa Diyos. Sasabihin natin, halimbawa, sabihin natin sa Diyos, Panginoon ko, hindi ko pinipigilan kung kailan mo gustong ibato ang bagyo sa amin na mga tao mo. Pero sana naman, spare mo yung mga inosente at yung mga mabubuting tao. Kahit masama din sila, kasi binigyan pa rin sila ng buhay. 'Di ba? So if those sinful person, and I think everybody is, no, we still have the rights to live and survive in this world that is given by God. No? So, hindi po pwede na batikusin nyo yung isang munting kahilingan na makaligtas lang naman yung mga tao. Kasi, kung makasalanan siya and then they deserve that person to serve in prison, di doon niya pagsakripisyohan yung pagkasala niya. O di ba? Hindi mo pwedeng patayin yan kasi nagkasala. Ay dapat dalhin mo sa legal na proseso. Ganon din sa ganito. Kaso nga lang, yun sa akin kasi, magligtas lang muna ng buhay. Di ba? Hindi naman araw-araw magliligtas ka ng buhay kasi hindi mo naman alam kung sino yung nangangailangan. Pero, alam mo na kapag sinabing bagyo, ay wala na talaga itong mapipili. Hindi naman sasabihin na, etong address na ito lang babagyuhin ko. Hindi po pwede. 'Di ba? So, wag nyo na lang batikusin kung hindi nyo gusto. And then, kung hindi rin lang kayo naniwala sa itinuro ko kung paano isalba ang buhay ng isang tao, ay wag na rin kayong maniwala sa barang kulam at sumpa. Or wag na rin kayong maniwala sa taga-tawas, taga-hilot, yung mga wishing well, at yung mga panata na pinupuntahan ninyo sa mga provinces, kung ganun din lang yung sinasabi ninyo na kaya kami binabagyo dahil sa fiesta namin, then you're wrong. Because whatever the saints that are destined or assigned to that province, those were the saints guiding the people and leading them to their good faith in God. Kaya may saints dahil medium din sila.